Matapos masiwalat ang baho ng gobyerno, Sec Lorenzana nagbitiw na rin, aba, sa gabinete ni Pres Marcos. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Showbiz Fanatics para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos ang samud-saring kontrobersya at iskandalo ang kinasangkutan ni President Bongbong Marcos, BCDA Chairman Delfin Lorenzana nag-resign na. Ito ang breaking news ngayong araw, September 11, 2024, kung saan nagbitiw na sa gabinete ni President Bongbong Marcos bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang retiradong general at kilalang kaalyado ng former president na si Rodrigo Duterte na si Secretary Delfin Lorenzana. Wala mang malinaw na dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto, ngunit isa lamang raw ang tiyak: umalis na si Lorenzana sa BBM administration. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media. Lahat sila, no? Nagre-resign na. Ayaw na nila, no? Ano? Bagong gabinete ni President Bongbong Marcos ang tuluyang umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang iba kundi ang retired general at former BCDA chairman na si Delfin Lorenzana. Ginulat ng dating Defense Secretary ni Pangulong Duterte ang taong bayan nang magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority simula pa 2022. Ayon mismo sa ilang mga komento online, posibleng masundan pa raw ang resignation ng ilang mga cabinet secretary ni PBBM dahil sa di umano'y skandalo raw na kinasasangkutan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Ayun, no? Ayan, no? Isa-isa na talaga nag-aalis. Para sa akin, no? May mga magagaling talaga yung katulad nila, Lorenzana, diba? Madami yung nag-aalisan, yung nawawala. Kasi kung nararamdaman nila sa sarili nila na okay naman to, yung sinasamahan natin, ganyan, hindi naman para siguro sila umalis. So, ibig sabihin, ang pag-alis nila dyan ay may dahilan. Kung sila ay matagal na dyan, bakit sila aalis kung maganda naman ang nagiging kalakaran? Kung wala namang nagiging problema, di ba? Ayon sa komento ng ilang netizen, there'll always be a day of reckoning. Gibo Lorenzana, who's next? Sara Effect. Dahan-dahan na. Unquote. Naniniwala ang maraming Pilipino na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary ni PBBM kung bakit ito umalis bilang chairman ng BCDA sa Marcos administration. Naniniwala ang ilan na tila matapos ibulgar ni VP Sara ang ilan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at di umano'y paghawak ng dalawang tao sa national budget ng pamahalaan. Tila isa-isa na raw mag-aalisan ang nooy inappoint ni PBBM dahil sa kontrobersyang maaaring kahantungan ng mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Kasi maaari kasing yung mga ganyan yung lumalabas, no? Kasi VP Sara yun eh, di ba? Parang kung iisipin mo sa sarili mo, hindi naman magsisinungaling tong tao na to kung ganyan lang, gagawa lang ng usap, gaya na sinasabi ko kanina. Hindi para magsinungaling siya eh. Di ba? Para kumuha lang siya ng simpatsya. Ngayon, kung sakaling magdire-diretso yan, yung ganyang mga pasabog ni VP Sara, kasi kaya, yun ang nagiging dahilan kung bakit dinidikdik talaga yung mga Duterte ngayon. Kasi syempre, marami kayong alam eh. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na, maniniwala ako sa lahat, pero sa akin kasi parang napaka-imposible na magsinungaling si Sara Duterte. 'Di ba? Parang wala siyang dahilan para magsinungaling eh. Wala siyang dahilan para kunin yung tiwala ng tao, magpaawa sa tao. Hindi ba? Wala akong nakikitang dahilan para magbalinis siya. Hindi ba? Lahat nga ng bati ko sa kanya, tinatanggap niya eh. Pero syempre, ito, grabe yung sunod-sunod na pasabog ni VP Sara.
So, hindi pa natin alam kung ano pa ba. Pero delikado yan, di ba? Baka maging delikado pa yung buhay niya dyan, eh. Di ba? Sa mga nangyayari na yan. Pero, syempre, Duterte yan. Alam natin talaga, isang Duterte, kung ano't ano man, is malakas ang loob niyan. Di ba? Ngayon, syempre, kung may mga nag-aalisan dyan, nakikita nila, eto, mali pala to. Tapos, ganito, ganyan, ganyan. Hindi na sila tumatagal kasi maaaring sumabit pa rin sila dyan. Pati sila, masira dyan. Kung ikaw ay may iniingatan kang image na ayaw mong masira, malinis ang image mo, tapos kasama ka dun sa mga ganun, is talagang magdidesisyon ka na lang na umalis kahit sabihin mong mahal mo yung trabaho yun, matagal ka na ron. 'Di ba? Kasi alam nyo dito, ang nagiging kulang lang kasi dito, kaya nagkakaroon talaga ng problema. Syempre yung pananahimik ng leader natin. Yun ang kulang eh. Ngayon, kung i-explain niya naman lahat ng mga nangyayari, 'di ba? Magsasalita siya sa mga nangyayaring ganyang mga issues, gaya doon sa mga budget sa DepEd na siniwalat ni VP Sara, is mas maganda para mas malinawan. 'Di ba? At saka mismong siya yung kikilos para gumawa ng investigasyon doon sa siniwalat ni VP Sara. Kasi yun ang transparent na wala ka talagang pinapanigan at ipapakita mo talaga sa taong bayan na mahalaga sila sa'yo. Yun. Kasi kung hindi papansinin lahat ng mga issue na ito at babaliwalain, parang nakakadismaya sa side ng taong bayan yun. Na parang wala namang pakialam sa atin. 'Di ba? May mga gantong issue tapos hindi nila pinapansin. Pero kapag yung issue kay Kibuloy, kay Alice Guo, sa mga Duterte talagang pinapansin. 'Di ba? Dapat ganun. Yun yung transparent, yun yung hinihintay natin. 'Di ba? Ngayon, kung gusto natin maging transparent, is bakit ito? Hindi nila pansinin. Dahil malaking problema ito, hindi lang maliit na problema. 'Di ba? Hindi na raw magtataka ang maraming Pilipino kapag nasundan ulit ang resignation ni Lorenzana. Ayon sa full report ng Inquirer.net, Lorenzana steps down as BCDA chair. Delfin Lorenzana, who served as defense chief under then President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Basis Conversion and Development Authority or BCDA chair. He quoted on a statement, "As I step down as a BCDA chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me." Lorenzana, a retired Army general, was appointed BCDA chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for the Armed Forces of the Philippines or AFP modernization program, the BCDA is mandated to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earmark 36% of the agency's earnings to the AFP modernization. He added on a statement, "I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and to contribute to the AFP modernization efforts to the best of my official and personal capacity." Unquote. Sa naging pahayag ni Delfin Lorenzana, maraming netizen ang nakapansin na tila may ibig sabihin di umano ang pagbibitiw nito sa pwesto. Ilan sa kanila ang nagpahayag ng kanilang kuro-kuro at sinabing posibleng hindi talaga dapat magre-resign pa sa Lorenzana. Ngunit tila agad raw itong di umano'y pinagbitiw sa pwesto para iupo ang kaalyado ni President Bongbong Marcos at nagsisilbing Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas na si Thompson Lancion. Ganun. Parang gustong palitan. Siyempre, iba pa rin na tropa-tropa tayo rito eh. Yung magkaka-close tayo, 'di ba? Wala nang dapat maka-Duterte na nakaupo dito. Hindi na continuity ang nangyari, no? Wala na, hindi. Malayo na doon sa continuity. Wala na. No, marami talaga sigurong aalis diyan, lalong-lalo na yung mga nanggaling kay FPRRD, 'di ba? Yung mga naging gabinete niya dati nandiyan, 'di ba? Kasi syempre, merong mga tao ngayon na kasama ng administrasyon na syempre gusto namin magkaroon ng posisyon.
Di ba? Gusto namin magkaroon ng position. So, sige. Tanggalin natin to. Total naman, hindi naman akin to eh. Yun lang. Baka yung mga hindi akin dyan, pwedeng tanggalin. Grabe, no? Pero, sa akin lang is, talagang wala na talaga. Wala nang pag-asa tong magkabilang panig na to. Yung Duterte, Marcos, wala na talagang pag-asa na magkaayos pa yan. Talagang hiwalay na talaga sila. At maaaring maging matinding magkalaban yan sa mga eleksyon. 'Di ba? No, hindi natin lubos maisip na ganito ang mangyayari. 'Di ba? One click lang. Kung saan kinumpirma ng GMA News na ito'y nanumpa na bilang kapalit ni Lorenzana sa chairmanship ng BCDA. Tuwa siguro siya, no? Yes! At saka wala nang problema. Kung ano man ang problema, magkaka-close sila. Walang maaaring kumontra. Tapos ito, umugong rin ang usap-usapang tila pinagtatatanggal na ng Marcos administration ang ilang mga naging secretary ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete at nagsilbing alay nito sa nakalipas na 6 na taon. Ayun na nga, lumabas na. Alam na natin ngayon, hindi talaga magtatagal yung mga yan. Siyempre, wala na yung Duterte. Wala na sa gabinete yan. Tapos na ang closeness na nangyayari dyan. Tapos na ang unity team. Tapos na ang eleksyon. Tapos, syempre, nagkakaroon ng matitinding issue ngayon. So, kung merong mga Duterte dyan na nakaupo pa dyan sa administration, is maaaring lumabas kung ano yung mga problema na namumuo dun sa loob. 'Di ba? Ngayon, para hindi na lumabas yung mga problema na namumuo sa loob, is mas maganda kung magkaka-close na lang tayo lahat dito. 'Di ba? So talagang expected na talaga, natatanggalin na lahat 'yan. Lahat ng mga galing kay Duterte diyan is mawawala talaga. Tila sadyang napag-initan raw di umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Matatandang sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, isa ang former Department of National Defense Secretary na si Delfin Lorenzana sa pinakatumatak sa taong bayan nang maupo ito bilang Cabinet Secretary ni former President Rodrigo Duterte. Marami sa kanila ang nakapansin na talagang solido ang kanilang samahan at beyond sa pagkakaibigan. Kita mo, di ba, close si FPRRD at si Lorenzana. Napaka-imposibleng tumagal pa ni Lorenzana. Di ba? Talagang mai-evict siya sa bahay ni Kuya. Nilang turingan. Kaya't marahil ito raw ang isa sa mga posibleng rason kung bakit pinag-initan ang dating Department of National Defense Secretary ni Rodrigo Duterte. Gayunpaman, naniniwala ang maraming netizen na simula na raw ito ng mga posibleng gerahan na mangyayari sa political arena na mayroon ang bansa. Lalo't simula nang magbitiw si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary, isa-isa nang nag-aalisan ang mga inappoint ni PBBM bilang kanyang cabinet members at posibleng tila mas sundan pa raw ito lalo't marami pang alay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakaupo ngayon sa pwesto. Ayun yung sinasabi ko, no? Ito na yung magiging mortal na magkalaban. Hindi natin naisip yan dati, no? Na matatapos sila sa ganito. Tapos sila pa yung magiging mortal na magkalaban. Dahil matindi yung suportahan ng dalawang yan, Marcos Duterte. Ngayon, yung mga pumapanig sa mga administrasyon ngayon ng Marcos, yung mga dilaw, yung mga ganyan, di ba, yung mga sumisip-sip sa kanila, is wala naman talagang nagawa yun para sa mga Marcos. Para sa opinyon ko lang, wala naman silang nagawa para sa mga Marcos Ang may nagawa talaga para sa mga Marcos ay ang Duterte talaga. So hindi mo maiisip na magkakaganito, hanggang huli yan, magkasama yan. Ngayon, no? Totoo yung kasabihan, no? Mas mahirap maging kalaban ang iyong kaibigan. Talagang parang wala nang ano yan hindi na pwedeng magkasundo. Kung magkasundo man yan, yung tiwala is wala na. Mas maganda pa nga yung dati mong kaaway is maging kaibigan mo. Yon, di ba? Mas maganda pa yon. Parang yung dilawan, dati mong kaaway, naging kaibigan. Di ba? Pero kapag yan,
mga Duterte tapos mga Marcos, nakita naman natin ngayon, matindi yung iringgihan. 'Di ba? Meron tayong mga nakikita niyan. Matalik na magkaibigan, 'di ba nag-aawayan? Ako, meron akong ganun. Dating matalik kaming magkaibigan, pero ang tindi ng naging away namin. Mas matindi pa dun sa talagang meron kang kaaway na kaaway talaga, hindi mo naman kaibigan. Ganyan yung mangyayari, sa kanila iikot yan eh. Yung politika, yung mundo ng politika talaga. Nagkaroon na ng division, no? Kung sino yung mga sa Duterte, kung sino yung mga Marcos dyan, magsasalpukan yan. Parang hindi na nga mapapansin yung mga ibang kandidato eh. Hindi, sa totoo lang, parang Marcos, Duterte, Marcos, doon na lang iikot ang eleksyon. Kung kay Marcos ka, kay Marcos ka, kay Duterte, kay Duterte. Kung sino yung malakas sa dalawa. No? Yun talaga ang maglalaban. Hindi katulad dati, dilawan, tapos ganito, wala. Halo-halo. Ngayon, hindi na halo-halo. Kung tatakbo ka sa eleksyon, kanino ka sasama? Sa Duterte o sa Marcos? Ganun na lang. Diba? Kanino ko magpapa-endorso? Kanino? Ganun na lang. Hindi na iikot ka pa sa iba. Pag nag-independent ka nga, kawawa ka eh. Hindi ka mapapansin eh. Ito totoo lang, pag independent ka, hindi ka mapapansin. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos magsalita na at opisyal nang sabihin ng DND Secretary na si Delfin Lorenzana na nagbitiw na ito bilang chairman ng BCDA under Marcos administration? It's official. Tumiwalag na si Lorenzana sa gabinete ni Bongbong Marcos. Anong iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below. Mr. President, I rise today to co-sponsor Senate Concurrent Resolution number 10, granting consent to former Secretary Delfin Lorenzana, Chairman of the Bases Conversion and Development Authority, to receive the United States Special Operations Command Medal from the Government of the United States of America. Kilala ko po si Secretary Lorenzana. Noon pa po, nakatrabaho ko po siya for almost 3 years. Isang napaka-dedicated, napaka-sipag. Kita mo, wala siyang record na hindi maganda, no? Si Lorenzana. After retiring from the military, at nasa abroad, nasa United States na po siya. Pero pinatawag po siya ni dating Pangulong Duterte at hindi po siya nagdalawang isip na magtrabaho muli. At full-time, 6 years po siya nagtrabaho, nakipagpuyatan at hindi po magiging successful na labanan yung terorismo sa Marawi, sa Jolo, sa panahon ni Pangulong Duterte, kundi po dahil sa kay Secretary Lorenzana. So ako po'y binabouch ko po ang integridad ni Secretary Lorenzana. Maraming salamat po sa iyong serbisyo sa ating mga kababayan. And I'm so happy until now, dyan ka pa rin po sa gobyerno. Walang kapaguran ng pagsiservisyo ni Secretary Lorenzana. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics. Ayan, mga katunay, sayang, no? Talagang magaling si Lorenzana, no? Pero wala tayong magagawa eh. Iba na ang administration ngayon. 'Di ba? Talagang yun na sila. Kampi-kampihan na lang kung sino ang nasa panig nila. Yun ang pwedeng maposisyon dyan. Pero kapag ikaw wala ka sa panig nila, syempre wala silang tiwala sa iyo. Hindi sila makakagalaw ng maganda kapag may iba dyan eh. Kaya, wala tayong magagawa. Bawi na lang next time. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.